Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Unang-una po gusto kong sabihin sa inyo na ito ay re-upload. Bahagi pa rin ng mga re-uploading na ginagawa natin. Yung ayon sa YouTube, merong violation sa YPP program. At ang original title nito, pinalitan ko rin. Kung natatandaan nyo yung natuwa siyang humawak ng jackhammer. Ngayon, binago ko ang title para makasunod tayo sa policy ng YPP. Kinakailangan nating sumunod para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Ang kwento po ay ipinadala ni Stephen. At narito po ang kanyang kwento. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Stephen, isang taxi driver at nasa food delivery din dito sa Manila. Tito Makoy, minsan merong mga kwento tayong naririnig, napapakinggan sa radyo o kahit sa anumang platform na tila hindi ka panay-paniwala. Ngunit ako mismo, Tito Makoy, makakapagsabi na nagaganap talaga ang mga ganyang bagay na sa tingin ng iba, imposible. Dahil naranasan ko rin ito. Gaya ng aking kwento, Tito Makoy, parang imposible naman. Ngunit totoo talaga yan. Yung mga kwento, Tito Makoy, ng mga nagdi-deliver tapos biglang nasasabit sa sex. Tila imposible naman yan at hindi ka panipaniwala. Yan ay kung hindi mo pa nararanasang makatagpo ng customer na meron palang iba pang gusto liban sa pagpapadeliver ng kanilang binili online. Natatandaan ko, Tito Makoy, meron kang tinampok dito na isang delivery rider rin. Ang customer niya ay kabit ng isang politiko na nasa probinsya. Ayun, tinikman ang rider. Ganoon din ang nangyari sa akin, Tito Makoy. Ang kaibahan nga lang ay lalaki ang customer ko. Lalaki ang tumikim sa akin at lalaki rin ang aking natikman. Naganap ito nang may magpa-deliver ng pizza. Madali kong natuntun ang kanyang tirahan. Sa isang row house ito nakatira, yung mga paupahan para sa mga transit visitors gaya ng mga turista at mga bumabiyahe. Ang bawat pintuan o kaya unit may kanya-kanyang gate. Nahahati-hati ito ng bakod sa bawat unit na magkakatabi. Pagdating ko sa location, Tito Makoy, pinindot ko kaagad ang doorbell. Lumabas ang isang lalaki, isang Arabo. Matangkad, kayumanggi ng kaunti ang kanyang balat, ngunit gwapo, Tito Makoy. Ang buong akala ko iaabot niya lang sa akin ang bayad sa gate mismo kasi nakatapis lang ito ng malaking tuwalya, nagmamadaling pumunta sa gate. Ngunit binuksan niya ang gate at pinatuloy ako sa loob mismo ng kanyang inuupahang bahay. Nagulat ako, Tito Makoy, kasi pagpasok ko sa bahay, pakasarado ng pinto, nilaglag niya talaga ang kanyang tapis na tuwalya. Tumambad ito sa akin, nakahubo sa harapan ko. Alam mo, Tito Makoy, natunganga talaga ako, hindi ako makapagsalita. Ano, malaki ba? Yan ang tanong niya sa akin, Tito Makoy, na ang tinutukoy niya ay ang kanyang camel. Ang totoo niyan, malaki naman talaga kahit na relax pa ng kaunti ang camel, hindi pa nagwawala. Alam niyo po, napatango na lang ako at hindi ako gaanong makatingin sa kanya. Bakit ka nahihiya? Bakit di ka makatingin? Ito ang kanyang tanong sa akin kung isasalin natin, Tito Makoy, sa Tagalog. Ang kanyang pagsasalita. Alam niyo po, biglang dumaloy ang pawis sa mukha ko. Tamiming-tamimi talaga ako. Huwag kang matakot. Di naman kita sasaktan. Alam mo, gusto kita, gwapo ka at malinis ang iyong katawan. Ito, Tito Makoy, ang wika niya sa akin. Sa bagay, Tito Makoy, gwapo naman talaga ako, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Ngayon ko, Tito Makoy, nalaman na totoo pala ang sinasabi ng mga kaibigan kong galing sa Middle East. Doon daw, kahit na lalaki, kinokursunada nila at walang paligoy-ligoy ang mga ito
kung kursunada kanila. Hinawakan niya ako sa balikat. Sige na, ano ngang pangalan mo? Yan ang wika niya sa akin, nagtatanong kung ano ang pangalan ko. Ako si Steve. Ito naman Tito Makoy ang naging sagot ko sa kanya. Steve, sige na, hindi ka naman siguro nagmamadali. Magsaya muna tayo. Ito ang wika niya sa akin, sabay kinuha niya ang aking kamay. Ako naman Tito Makoy parang wala sa sarili ko. Hinayaan ko lang siyang gawin iyon. Ngunit merong kaba at pag-aalinlangan akong nararamdaman kasi nga first time kong makahawak ng camel Tito Makoy. Ngumiti siya sa akin nang tingnan ko ang kanyang mukha. Ang customer Tito Makoy, kung kakisigan ng pag-uusapan, makisig talaga. Guwapo, mabuhok ang kanyang dibdib at totoo nga Tito Makoy, talagang natural sa mga Middle Easterns ang maipagmamalaki nila ang dapat na ipagmalaki. Nung yakapin niya ako, hindi ako pumalag at humalik din ito. Mabango naman ang kanyang hininga Tito Makoy. Buti na nga lang talagang meron akong hinunguyang chewing gum kaya alam ko ring hindi malansa ang aking bibig. Alam niyo po, para akong nagayuma sa paghawak sa camel. Ang totoo niyan, sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nagkaganito. Ngunit Tito Makoy, nakakatuwa at masaya pala. Alam ko na ngayon kung bakit ang daming nagkakandara pa sa camel. At alam mo Tito Makoy, sa nagaganap, hindi ko na maalala kung ano pa ang mga sumunod na hakbang na ginawa namin. Kasi nga walang-wala ako sa sarili ko. Nakita ko na lang na nasa loob na kami ng kanyang silid tulugan at kapwa wala nang suot. Kung paano ako Tito Makoy nag-alis, hindi ko na talaga matandaan. Basta malinaw na lang sa akin na magkayakap kaming dalawa at tuloy na ang gyera ng Israel at Lebanon. Ang customer Tito Makoy sanay na sanay sa pakikipagniig sa kapareho lalaki. Siya ang nagtatrabaho. Kaya tuluyan akong natukso at tuluyang natangay ng agos ng aking pakiramdam. Alam mo Tito Makoy, kung titingnan mo kasi ang kanyang katawan, liban sa gwapo siya, maaakit ka talaga. Lalong-lalo na kung makikita mo pa ang napakagandang buhok sa kanyang dibdib. Nung oras na iyon, gusto niyang gamitan ako ng kanyang camel bilang jackhammer. Subalit Tito Makoy, sa laki ba naman ng camel na gagawing jackhammer, natakot talaga ako, hindi ako pumayag. Patuloy siyang nakikiusap sa akin, ngunit natatakot talaga ako Tito Makoy. Bagamat hindi naman siya marahas at hindi rin puwersahang namimilit. At dahil nga sa ayaw ko naman, nakiusap na lang siyang kumanta na lang ako. Di ako tumanggi sa kanyang kahilingan Tito Makoy, bagamat hindi ko rin alam kung paano kumanta yung lip syncing. Sinabi ko sa kanya na wala rin akong alam sa ganoon kasi nga wala akong karanasan sa mga ganito sa kapwa lalaki. Alam niyo po ang ginawa niya sa akin? Tinuruan niya ako kung paano kumanta. Isa pa ito sa ikinagulat ko kasi kalalaking tao niya, alam na alam niya ang pagkanta. Pagkatapos niyang maituro sa akin, ako na rin ang kumanta, nag-lip syncing. Alam niyo po, aaminin ko rin na nagustuhan ko ang pagli-lip syncing. Kasi nga naman Tito Makoy, kahit pa gaano ka kalalaki, sa una tatanggi ka muna, ngunit sa kalaunan ay matutokso ka rin dahil nga gwapong-gwapo itong customer. Kaya alam niyo po, nag-enjoy din ako sa pagkakaraoke. Natapos ang kantahan mula umpisa hanggang sa natapos ang musika. Kitang-kita ko may mga ngiti sa labi at mukha ng customer. Kuwaiti pala ang customer na ito, sinabi niya sa akin, at Khalid ang kanyang pangalan. Nung matapos kami Tito Makoy, inayos ko ang aking sarili. Si Khalid naman, tinungo niya ang drawer para ibigay sa akin ang bayad ng dineliver kong pagkain.
Ayon sa kanya, dadagdagan niya raw ang bayad kasi pasasalamat niya ito sa serbisyong ibinigay ko. Natuwa ako Tito Makoy nang sabihin niyang meron pa siyang tip sa akin. Napasaya ko siya sa hindi inaasahang pagkakataon kaya marapat lang talaga na bayaran niya ako at bigyan ng tip. Subalit Tito Makoy, medyo na bad trip ako nang iabot niya sa akin ang bayad at ang tip. Ang inaasahan ko pa naman Tito Makoy medyo malaki-laking tip kasi nga maganda ang serbisyo ko. Ngunit alam niyo po kung magkano lang ang ibinigay niya sa aking tip? 100 lang Tito Makoy. Nagreklamo ako ng kaunti ngunit hindi naman yung dibdibang pagrereklamo, yung pabiro lang. Kaya lang Tito Makoy, hindi na talaga dinagdagan pa ng customer. Kuripot pala ang Arabong ito. Kinuha niya ang cellphone number ko upang sa susunod daw na magpapadeliver siya, ako na lang ang kanyang tatawagang direkta. Kahit nagmamaktul ako dahil nga sa kakaunti ang tip na ibinigay ko pa rin sa kanya ang aking cellphone number. Kaya lang Tito Makoy, alam niyo po, hanggang sa bumabiyahe na muli ako, nai-imagine ko pa rin ang naganap sa aming dalawa ni Khalid. Hindi nawawala sa isip ko ang nagawa ko at ang nakita ko. Yung inis sa pagiging barat niya, natatalo ng kasiyahan at mga ngiti sa aking isipan. Ganoon pala yun Tito Makoy, ganoon pala ang pakiramdam. Makalipas nga ang 4 na araw, muling tumawag sa akin si Khalid. Sinabi niya lang kung ano ang kanyang pagkain gustong dalhin ko. Alam niyo po, kahit na naiinis ako sa pagiging barat niya, ngunit Tito Makoy, hindi ko alam kung bakit excited akong mag-deliver pa rin sa kanya. At nang ma-deliver ko na nga ito kagaya ng inaasahan, mauulit muli ang naganap sa amin noong isang araw. At yun Tito Makoy, naganap nga muli. Dahil sa nasubukan ko na rin, mas masaya ang naganap sa amin ngayon. Mas naging mainit ang labanan ng Israel at Lebanon. Tuwang-tuwa itong si Khalid. Madali raw akong matuto. Alam niyo po kasi hindi na niya kinailangan pang sabihin akong mag-lip syncing. Ako na mismo ang nagkusa. Kaya lalo siyang ginanahan, sumasayaw sa aking pagkanta. Di ko lang mailarawan Tito Makoy kung anong klaseng sayaw. Pantomime, Michael Jackson moves, hip-hop o kaya swimming na breaststroke, backstroke o kaya freestyle. Basta napasayaw siya sa aking pagkanta. Ang nakakagulat Tito Makoy sa panig ko kasi noong inaabutan niya ako ng dagdag ng bayad, hindi ko na ito tinanggap. Ang sabi ko na sa kanya, okay na, bayaran niya lang ang presyo ng pinabili niya sa aking pagkain. Marahil Tito Makoy, yung hindi ko na pagtanggap ng kanyang tip ay hindi sa pagkainis kundi nasiyahan din kasi ako. Mantakin mo nga naman, umorder siya ng pagkain, ngunit siya ay naging pagkain ko rin Tito Makoy. Seryoso Tito Makoy, nagustuhan ko talaga ang mga pinaggagawa namin ni Khalid. Malungkot nga lang Tito Makoy kasi isa siyang turista lang dito sa Pilipinas. Ang kanyang pananatili ay sa maiksing panahon lang. Alam niyo po, kahit na barat ang Arabong ito, ngunit bawi naman sa pagpaparanas niya sa akin ng pribadong oras. At nung araw na papaalis na siya, ako na mismo ang naghatid rin sa kanya sa airport. Siyempre Tito Makoy, bago kami tumulak, hindi pwedeng wala mo nang magaganap. Kaya bago kami lumabas ng kanyang inuupahang unit, nagsaya muna kaming dalawa. At palibasa nga, pauwi na siya sa kanila. Hindi na niya kakailanganin ang mga perang nasa loob ng kanyang bulsa. Alam niyo po, pagdating namin sa airport, ibinigay niya sa akin lahat ang nasa loob ng kanyang bulsa. Akala ko Tito Makoy dahil nga kuripot ito kung magkano lang. Ngunit nang bilangin ko Tito Makoy, alam niyo po, mahigit ring 4,000 yung iniwan niya sa akin. Okay na ito Tito Makoy. Naging masaya na ako, nasiyahan, naligayahan.
nagkapira pa nung araw na iyon. Nangako rin sa akin si Khalid na muli siyang babalik dito sa Pilipinas at tatawagan niya ako para sunduin ko siya sa airport. Alam mo Tito Makoy, mula nung naranasan ko iyon kay Khalid, yung ginawa naming dalawa, gustong gusto ko na muling umulit muli. Namimiss ko Tito Makoy ang camel. Gusto ko muling sumakay at humawak ng camel. Kaya lang ang katanungan ngayon dito sa atin, paano, sino, kailan at saan, hindi ko po alam. Basta kung magkaroon ng pagkakataon, gagawin ko muli ang magsaya, yung kagaya ng pagsasaya namin ni Khalid. At patuloy rin akong naghihintay ng tawag ni Khalid, naghihintay na marinig kong sasabihin niyang babalik na siya sa Pilipinas at susunduin ko siya sa airport. Kaya lang Tito Makoy, hindi ko alam kung kailan siya babalik kasi magpahanggang ngayon nga wala pa akong natatanggap na message o kaya tawag mula kay Khalid. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po basahin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga nakikinig sa iyong channel, Stephen. Maraming salamat Steve o Stephen sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakikita ko sa iyo na tila nagustuhan mo ang iyong karanasan kay Khalid at hinihintay mo siyang muling tumawag sa iyo at pumunta dito sa Pilipinas. Alam mo yung kwento mo, patunay lang ito. Meron akong nabasa mga kaibigan na sinasabi doon na tayong mga lalaki raw kahit papaano, kahit sino, lahat tayo merong feminine side sa ating pakiramdam, sa ating emosyon. At yung feminine side na yan, minsan nagbubukas, minsan hindi. Ang pagbubukas na yan, minsan naman, may talagang panahon lang na dumarating yan, nagbubukas yan sa iyo. Nakakaramdam ka ng yung attraction din sa kapwa lalaki sa iba't ibang mga pagkakataon at iba't ibang sitwasyon. Kagaya dito kay Steve, nagkalalaking lalaki siya tapos nakaranas doon sa nagpa-deliver ng pagkain. Ngayon, nagbukas ang kanyang feminine side. Yun siguro ang sinasabi ng nabasa kong article. Ganoon pa man Steve at sa lahat ng mga nakikinig, wala akong problema dyan sa kwento mo na yan. Naghihintay ka at gusto mo muling makaranas ng naranasan mo kay Khalid. Kaya lang, ingat kayong lahat kasi baka nakakalimutan nyo noon, merong isang Kuwaiti national na nahuli dito sa Pilipinas noong kasagsagan baga ng issue ng ISIS. Hindi lang specific sa Kuwaiti national o Arab ethnicity. Lahat na taong hindi nyo kilala, ingat pa rin kayo kasi baka yung taong nagkakaroon kayo ng pribadong oras nagsasaya ay siya ring taong magdadala sa inyo ng malaking problema o kaya peligro. Sa muli Steve, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang nagpapa-shoutout mula doon sa sinusundang upload nito, yung high school pa lang, pang Army General na ang daladala ni Jono. Shoutout sa ating kapatid na si Josel Tabuena. Actually mga kaibigan, ang gustong i-shoutout ni Josel ay ang ating kapatid na si Romy Sarati. Ito kasing si Romy Sarati, naghahanap din ito ng kaibigan. Kaya kung nakikinig ka Romy Sarati, sa muli binabati ka ni Josel Tabuena. Sige na, mag-communicate na kayong dalawa. Malay natin kayo na ang pangatlong forever na magtatagpo dito sa ating channel. Ang ating kapatid na nasa South Korea, si Joffer. Shout out sa iyo Joffer at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Shout out din sa ating kapatid na si Severino Pabo. Natutuwa ako kasi sabi ni Seb doon sa kanyang comment sa sinusundang upload nito, nakarelate daw siya. Alam ko naman talagang maraming makaka-relate doon sa kwentong iyon kasi yung mga kalokohan baga noong high school. Sa muli Seb, maraming salamat at shout out sa iyo. Ang ating kapatid naman na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan, shout out sa iyo Tino at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig.
Ang ating kapatid na nasa Al-Khobar, Saudi Arabia, si Teddy Arasola, Chudoro Arasola, shout out sa inyo, shout out sa iyo at sa mga kasamahan mo. Ang kanila palang company ay ang Shalim Al-Yami Company na merong tanggapan sa Al-Khobar at Dammam, Saudi Arabia. By the way, yung mga kapatid natin pala na nasa Saudi Arabia, lalong-lalo na ang nasa Eastern Province, sina Teddy Boy Arasola, ingat kayong palagi dyan. Alam nyo na ang nagaganap ngayon dyan. At hindi lang sa Saudi Arabia, kundi sa mga kapatid natin na nasa Bahrain, Kuwait, Oman at United Arab Emirates. Ingat kayo at talagang tripling pag-iingat. Kung hindi kinakailangang lumabas ng bahay, huwag na munang maglalabas kasi mahirap na ang giyarang nagaganap ngayon. Ang ating mga kababayan dyan sa Saudi, ingat pong palagi. Kayong lahat na nasa Middle East, ingat pong palagi. Kung hindi naman kinakailangan talagang lumabas, huwag na munang lumabas. At sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga ngayon pa lang nakakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap sila ng forever. Ang ibig sabihin niyan, tutuhanang relasyon. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever, Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito. Si Neil R. naghahanap din, Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Baril. Pwede nyo po silang kontakin. Sa muli po, doon sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa lumang upload na, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. Kung mabasa ko man, masyado nang matagal na. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat.